Good morning everybody. Magandang umaga na naman sa inyong lahat. Tayo po ay mag-rides ngayon papunta dun sa pinaka-hot topic ngayon sa current affairs, yung Pogo doon sa Porac. At dito tayo mag-umpisa sa bayan ng Mabalacat City. Kaya na guys, samahan nyo ako sa rides ko na ito. Mga ka-rider, please don't forget to subscribe and click that notification button para naman makatanggap kayo ng mga future kong vlogs. So, nandito na tayo sa San Francisco, Mabalacat City. At pag-usapan natin yung Pogo. Yung Pogo po sa Porac ay wala po sa bayan ng, wala po sa town proper ng Porac. Para ma-access mo yung Pogo, dadaan ka na Angeles City. Separate, nasa boundary kasi ito ng Angeles City at saka ng Porac. In fact, may golf course doon sa tabi niya. Dati na rin ako naglaro doon kasi naglalaro ako ng golf dati. At yun ay medyo maliit lang na golf course. Anyway, nung naglalaro ako doon, eh wala pa yung Pogo na yun. So, parang bago lang ito, parang ilang taon pa lang. So guys, ride with me. Let's see the Pogo. Nandito na po tayo sa MacArthur Highway. At kung makita nyo doon sa unahan yung interconnection ng NLEX saka ng SCTEX. Very controversial tong Pogo na ito sa Porac. Gawa ng mga discoveries doon. Unang-una, ihamak na mas malaki ito kaysa sa Pogo sa Bamban. Kasi kung sa Bamban ay 7 hectares lang, itong sa Porac ay more than 10 hectares. Saka malalaki yung building. Marami na, malalaki pa. Sabi nga, 46 buildings. Right now, ongoing yung inspection ng search and inspection ng PAOK. Parang sa 46, eh meron pa silang 10 building na kailangan i-inspectin bago matapos yung visa ng kanilang search warrant. Controversial ito in the sense that pagdating sa illegal activities, mas matindi ito. Unang-una, may scam, may online scam, merong torture din, merong kidnapping. At ang pinakapatindi nito ay may nagiging pandi nito prostitution hub. Kasi na-discover nila na may mga KTV doon sa loob. Self-contained ang tawag nila sa Pogo na ito kasi hindi mo na kailangan lumabas. May KTV, tapos merong parang aquarium doon kung saan dinidisplay yung mga babae para mamimili yung mga kliyente. Then may mga rooms doon na parang hotel kung saan pwede i-check-in yung babae na napili. Self-contained in the sense na kumpleto na daw dun sa loob. May mga restaurants, may mga hotel, merong hospital o clinic na may mga doctors.
So kumbaga, yung mga Chinese o yung mga trabahador ng Pogo, hindi na kailangan lumabas pa. Kasi kumpleto na doon sa loob ng Pogo mismo. Doon sa Lucky Super 99 ang tawag sa Pogo. Kumpara mo sa Bamban, ay maliit lang po yung Bamban. Maliit lang yung Pogo sa Bamban. At ang isang matinding kontrobersya dito, kung yun doon sa Bamban ay may lisensya na mag-operate as Pogo, ito wala. Kasi nga kinancel yung kanilang license sometime in 2022 nung nirate sila at hindi na nirenew yung license. Pero despite that, patuloy pa rin siya nag-ooperate. So we are now entering Dao. Pamilyar naman siguro sa inyo yung Dao. Nandito yung terminal kung saan lahat ng bus papuntang norte ay dumadaan dito. Yung may street light na yun, pakaliwa, yun yung papunta sa terminal, saka papunta sa NLEX. Ang Dao, kung di nyo alam, ay ito ay isang baryo ng barangay ng Mabalacat City. At ito rin yung barangay na boundary ng Mabalacat sa kanang Angeles City. Yung papunta dun sa Pogo na yun, 200. From Mabalacat, pwede ka dumaan sa Clark Freeport. Mas shortcut yun. Pero I chose to pass through MacArthur Highway. Mas mahaba yung biyahe, yung ride. Pero mas marami kang makita rito. Para naman yung mga hindi familiar sa Angeles, makita nyo naman yung mga gandang tanawin dito sa Angeles City. So guys, papapasok lang natin sa Angeles City. Daladaan lang natin sa boundary. So, we are now approaching yung Astro Park. Yung Astro Park na ito yung matatagpuan yung main gate ng Clark Freeport Zone. Kaya ang mga tao, akala nila ang Clark ay nasa Angeles City dahil nandito yung main gate. Pero in reality, 90% lang Clark Freeport Zone ay under na Mabalacat City. 10% lang ang sa Angeles City. Ito na yung Astor Park. Yan. Kita nyo dun yung salakot. We are now entering Fields Avenue, popularly known as the Walking Street. Walking Street ang tawag nila kasi nga paggabi walang mga sasakyan dito, naglalakad yung mga tao. Kasi ito nagiging red district pagdating ng gabi. Ito yung red district ng Angeles City kung saan maraming clubs. Kita nyo sa left side Korean club, nagkikater ng mga foreigner. Sikat itong lugar na ito lalo na nung panahon na mayroon pang mga Amerikano dyan sa US Air Force Base nun sa Clark. Pero hanggang ngayon ganun pa rin yung reputation niya. Paggabi magiging lively ang environment dito kasi nga marami pa rin foreigners nagpupuntahan dito sa mga clubs. So baka papadaan kayo dito
Parang hindi pinapansin ng mga Pinoy dito. Mga foreigners ang pinapansin dito. Hinihila. Kahit naglalakad lang sa kalsada, biglang hilain ng mga babae. Saka parang festival itong lugar na ito pagdating ng gabi. Kasi maraming mga babae na naka-display sa labas. Iba't ibang uniforme, very colorful. At nagseseksihan. Maiksi ang mga damit. Maraming skin pinapakita. Kaya mga foreigners, naiinggan yung pumunta rito dahil nga mahanap nila inom, babae, nandito na rin. Nandito na tayo sa Korean town ng Angeles City. Kung doon sa walking street ay pang mga puti, dito naman pang mga Koreano. Kasi napakaraming Koreano dito sa Angeles City. Kaya tawag dito kasi mostly nandito yung kanilang commercial center. Saka dito naninirahan yung mga Koreano. Korean town yung tawag. Kakaliwa tayo doon para pumunta doon sa Pogo Hub. Yung street naman na yun, yan na yung papunta sa Clark Freeport Zone. So kung dumaan tayo sa Clark Freeport Zone, dyan tayo lalabas. So ito na yung Korean town. Ang tawag dito ay Phil-American Friendship Highway, or in short, Friendship. Ito ay papunta sa Angeles City proper. Pansin nyo, napakaraming Korean commercial establishments. Very lively din dito pagkagabi. Maraming tao dito pagkagabi. Ang pagkaiba nito sa walking street ay dito tinatanggap ang mga Pinoy. Kasi sa walking street, hindi ka makapasok sa mga club doon kung wala kang kasamang puti o foreigner. Itim o puting foreigner. Dito, although maraming Koreano dito, nakakapasok ang mga Pinoy. Ang Porac Town proper, kailangan dumaan ka muna sa Angeles City, dito sa Friendship Highway, tapos kakaliwa ka from Angeles City, kakaliwa ka papunta ng Porac. Pero itong Pogo Hub ng Porac ay hindi na tayo aabot sa Angeles City. Dito lang ang banda sa gitna. Kakanan tayo sa isang exclusive na Executive Village. At paglabas mo na Executive Village, nandun na yung Pogo Hub. Boundary na yun ng Porac sa Angeles City. Approaching na tayo sa Exclusive Village, papasok papunta dun sa Pogo Hub. Ito na. Grand Palazzo Royal ang pangalan ng village na ito. Executive Village ito. Magagara ang mga bahay dito. Malalaki. Kaso, kita nyo naman yung gate nila, walang gwardiya. Wala nagpo-control. Kaya labas-pasok mga tao dito.
So guys, akala ng mga tao itong Pogo na ito ay sakop na Angeles City. Kasi hindi ka na naman dumadaan sa Porac bago ka makarating dito. Hindi kagaya dun sa Bamban na yung Pogo ay nandun mismo sa likod ng munisipyo. Dito naman, malayo sa bayan. Malayo sa munisipyo nila. Gaya nito, kita nyo, nasa Angeles pa tayo. Pero pagdating dun sa crossing doon, yun Porac na yun. In fact, yung golf course, sakop din yan ng Porac. Magkatabi kasi yan eh. Kita nyo man sa mapa, di ba, na magkatabi lang sila. So ito na yung boundary ng Porac sa kanang Angeles. Ayun na yung Pogo Hub sa unahan, ayun oh. Pero baka hindi tayo makapasok dyan dahil nga ongoing pa inspection. 3 days pa yata yung inspection nila para matapos nila lahat. Boss, pwede hanggang dyan lang ako. Yan, kita na yan ang Pogo Hub yan. At ayun yung hotel na sinama sa inspection. Pag tumuloy ka dyan, papuntayin doon sa golf club. So, hanggang dito na lamang tayo. At di naman tayo makapasok yan sa loob. Anyway, makikita na lang natin ito sa aerial view. Ayan yung gate. Okay, guys, yan ang gate. So, ito yung Pogo Hub ng Porac. From the Pogo Hub, I chose to pass through the Clark Freeport Zone in going back. So papasok na tayo sa gate ng Clark Freeport Zone. At ito ang kanilang bike lane. Ganda ng bike lane nila. So in this ride, pinakita ko sa inyo ang mga gandang tanawin ng Angeles na nadaanan natin. And I chose also to include yung topic about the Pogo Hub kasi hot topic ito ngayon. At maraming nagtatanong, maraming nangangailangan ng information, maraming interested. Kasi nga, gawa sa mga kaganapan na binabalita sa ating mga news, saka sa mga social media. So, I hope you like the video, itong vlog ko na ito, and I hope you will subscribe. I-click nyo na rin yung notification button para naman yung mga sunod na mga vlogs ko ay matatanggap nyo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood, and God bless us all.
Drive safe.